Mga idol at kabayan, good news! Karagdagang 4 na EDCA site pinangalanan na ng Pilipinas. Ang mga site na ito ay magbibigay daan para makapasok ang puwersa ng Amerika sa bansa at maglilimita at susupil na makaabante ang China sa mga teritoryo ng Pilipinas, lalo na sa gawing Balabac, Palawan na malapit sa West Philippine Sea at Sulu Sea. Habang masaya ang Marcos administration at Department of National Defense sa development na ito, binatikos naman ito ng gobernador ng Cagayan. Taka nga ako, si Galvez, akala mo, nung kausap ko siya, he is talking like an American already. Si General Damian was there. Akala mo, sasakupin na ng Amerika lahat, pati Australia, lahat ay ng China. Kailangan daw makigiyera tayo. Well, kung kayo ang tatanungin mga kabayan, kanino ba kayo magtitiwala? Sa paniniwala ng Pangulo ng Pilipinas at Armed Forces of the Philippines kasama ang Department of National Defense o paniniwala ng Gobernador ng Cagayan na kasintunog ng mga salita ng Chekwa? Israel ipinakita kung bakit sila ang isa sa mga bansa na may mga advanced na kakayahan upang supilin ang banta ng kalaban. Fighter jets ng Israel pinabagsak ang isang unmanned aerial vehicle. Aktual na video, panoorin. Ito ang mga balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito, promise! Pinahihintulutan ng Pilipinas sa pangunguna ni Pangulong Marcos Jr. ang Estados Unidos na palawakin ang presensyang militar nito sa 4 pang pangunahing lugar sa bansa sa Hilagang Luzon at Palawan, habang sinisikap ng dalawang bansa na palakasin ang kanilang kolektibong posisyon sa depensa at kontrahin ang lumalagong pagiging agresibo ng China sa rehiyon. Sa isang anunsyo noong Lunes, ika-3 ng Abril, sinabi ng Malacanang na ang mga sumusunod ay ang mga bagong site sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA ng Pilipinas at Amerika. Isa na dito ang Naval Base Camilo o siya sa Santa Ana, Cagayan, Lalo Airport sa Lalo, Cagayan, Camp Melchor de la Cruz sa Gamo, Isabela, at ang isa sa pinakamahalagang lokasyon na malapit sa West Philippine Sea ay ang Balabac Island sa Palawan. Ang pagdaragdag ng 4 pang bagong lokasyon ay magkakaroon ng hanggang 9 na kabuang bilang ng mga sites sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement sa Pilipinas, isang kasunduan sa militar na nagpapahintulot sa Amerika na maglagay ng mga gamit sa depensa at magtayo ng pasilidad dito sa bansa. Ito na ang sinasabing ang muling pagbabalik ng malaking bilang ng puwersa ng mga sundalong Amerikano sa Pilipinas sa loob ng humigit kumulang 30 taon mula noong 1992. Kung inyong mapapansin, sa Luzon 5 EDCA site ang itinalaga. Ang EDCA site sa Cagayan, Isabela at Palawan ay nagbibigay ng malawak na access para sa Amerika sa West Philippine Sea, Sulu Sea at Batanes, na kung saan may mga islang sakop at mahalaga para sa Pilipinas na malapit sa Taiwan tulad ng Mavulis Island. Ang mga bagong lokasyon ng EDCA ay kabilang sa mga karagdagan sa naunang mga natukoy na site noong Marso 2016. Kabilang ang Antonio Bautista Air Base sa Palawan, Basa Air Base sa Pampanga, Port Magsaysay sa Nueva Ecija, Lombe Air Base sa Cagayan de Oro at Mactan Benito Ebuin sa Air Base sa Cebu. Ang pag-anunsyo ng mga lugar kung saan itatayo ang 4 na mga EDCA site ay inilabas nitong Lunes, ilang araw bago ang Maynila at Washington ay nakatakdang magdaos ng 2+2 Defense at Foreign Ministry Ministerial Meeting na gaganapin sa Estados Unidos. Ang mga apektadong local government unit ay kinausap at pinaliwanagan ng national government kung bakit makakabuti para sa kanilang lugar na mailagay ang EDCA site. Pero kahit maganda ang hangarin ng Pangulong Marcos Jr. sa pagdagdag ng EDCA sa bansa para sa seguridad at depensa ng Pilipinas dahil sa hindi humuhupang tensyon sa West Philippine Sea, sa patuloy na presensya, panghaharas at palapit na mga barko ng China sa mga teritoryo ng Pilipinas, hindi lamang local government unit ang ayaw sa EDCA, maging ang China. Meron ding isang gobernador na inihayag ang kanyang pagtutol dito. Ayon sa gobernador ng Cagayan, kapahamakan lamang ang maidudulot ng mga karagdagang EDCA site sa bansa. Taliwas ito sa pananaw ng Armed Forces of the Philippines at sa Pangulo ng Pilipinas. Kahit si Department of National Defense Secretary Galvez ay binatikos ng gobernador. Pero ang di ko lang maintindihan, bakit inis na inis ang gobernador sa Amerika at ayaw niya rin sa Japan? Bakit kaya?
mag-comment lang kayo sa video na ito. Pero kung ako lang ang tatanungin mga kabayan, tayong mga Pilipino, dapat magtiwala sa Pangulo ng ating bansa at sa Armed Forces of the Philippines dahil sila ang nakakaalam kung ano ang makakabuti para sa katatagan ng bansa at seguridad ng mga Pilipino. Tandaan natin, tayo ang lumalapit sa Amerika at binuksan ang Pilipinas para sa kanila dahil sa tunay na banta. Isang patunay na ang dating Pangulong Duterte mismo ang pumayag na gamitin muli ng Estados Unidos ang mga base militar sa bansa bago ito bumaba sa pwesto. Nang umupo si Pangulong Marcos Jr., nakita niya na hindi epektibo ang paghain ng mga diplomatikong protesta laban sa mga maling ginagawa ng China, lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Sinundan pa ito ng sunod-sunod na mga pangharas ng China Coast Guard sa Philippine Navy at maging sa Philippine Coast Guard. Ito malamang ang nag-udyok sa Pangulo ng bansa na mas mabuting palakasin ang pakikipag-ugnayan sa seguridad sa Amerika kaysa naman hayaan natin kunin na lang ng China ang mga isla at teritoryong matagal nang ipinaglaban ng ating mga ninuno at mga bayani. Sa ibang balita naman, ipinakita ng Israel ang kanilang galing sa pagsupil sa mga banta sa kanilang airspace. Isang hinihina ng drone na may dalang banta ang papasok sana sa kanilang airspace. Pero bago pa man makapasok ang nasabing unmanned aerial vehicle dahil sa makabagong kakayahan at presensya ng kanilang mga multi-role fighter, ang nasabing drone ay pinabagsak ng nasabing fighter jets ng Israel. קרול, אנחנו מזהים כלי רשות אש חופשית. חיובי בזיהוי כטב"ם רשאי להפיל, לבצע. 2, מגע, אתה רוצה שאני אבצע? 1 ביצע. קשר אני מכטב"ם. קרול, המטרה נפלה. המטרה נפלה. קיבלתי, 1 ביצע, מטרה נפלה. Matapos ang unang phase ng Salaknib 2023, tuloy-tuloy naman ang pagdating ng mga kagamitan ng Estados Unidos para sa gagawing balikatan. Ayon sa videong kuha ng Department of Defense ng Amerika, dumating na sa Subic Bay Port ang mga military assets ng Amerika na gagamitin sa nalalapit na balikatan 2023. Tuloy-tuloy ang isa sa pinakamalaking military exercise sa pagitan ng mga sundalo ng Amerika at Pilipinas. Kita rin ang pagdating ng isang C-17 Globemaster III sa Subic Bay, dalang isang US Navy Combatant Craft Medium na gagamitin din sa balikatan 2023. Laban Pinas.